So, busy kay takaw niya mga simanahan, kay daghan kay tag mga appointments, pero di lang mabala ka kay sa walapot ng mga kapanahonan, busy rin ako. Okay, 1 Timothy 4:8, atong dunganan og basa. Today say, for bodily discipline is only a legal proper, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. So, tungkol sa puno sa Ginoo, ang disiplina sa panlawas, lisod kay disiplina. Pero doon ay ganansya. Gamay lang. Pero naa. Yung ganun sa mga itsing pahalang piso basta kanunay, okay na. Okay? So, pero ang godliness, mas grabe. Ang disiplina ng spiritual, kaya ang iyang prophet, tanan butang damay tanan. Kunya, dili lang nimo makuha ang benepisyo karon panahon na. Pati pag yun sa umalabot niya kinabuhi. Okay? So, wanta mag-spiritual exercise sa kay sa spiritual exercise, apil yun ang maayong panlawas. So, by the way, ika 30 na lang karon, ika 40 na lang. Ika 40 na na karon nga di na ako nagapamahaw. Wala bisang pa dili, buhat ni gina ko ni kay bali. Disiplin po. Manang pila na pagagawag ng akong sinina. Okay. So, pero siyempre, kung ako naningkamot nga mag-body discipline, mas grabe ko sa spiritual, no? Sa sikan di pala mura kaundang ako, no? So kinahanglan ang iyon ni Pastor Ricuari, ma-strict lang na nimo 15 days, survivor na ka, no? Buot pa sa ika-16, pwede na kaundang. Adili. Pag 15 days straight na nimo, ang ika-16 until wala kay problema, dili na hassle sa imo. First 15 days lang yun ang lisod. Pag malagpasan nimo ang 15 days, ma-straight mo na, tuloy-tuloy na yun siya. So ang goal na ko, bago mahuman ang tuig or tuloy mahuman, kumanon na lang 70 kilos. 70 kilos. Ikaw mama, dapat mababa ka, no? So, kung ang ika-port nga, unsa ang lesson 4, ika-port nga di spiritual discipline is the discipline of giving, no? Ngano nga mo hatag man ta, no? Nga mulay na nga ang uban negative ang ilang pagtanaw sa church kay muna nga gusto ko nung kang muasinso magtukod yung kag relihiyon. May naa daw sa relihiyon dako ka pamata. Di po na ito mamahay ang uban kaya na yung mga religion nga mamarta yun, no? So, di ba karon ng mga itong dito kami sa Luzon nga pag mo parking na gani ang bus, na rin mo niya kung tagaan na yung mga subri. Wala mong gani isulti, no? So, mo to siyempre maula po kami tagaan o kag subri. So, muna ang Bible ang tudlo ba ang giving yo dili gyud sa kanang sa tawani dili gyud sa usa ka butang na pangka na pugos or na kanang na hold up. Di ba sa kasimbahan na usahay nga doon ka kanang mo benefit sa wagi kahatag. Di ko pagkabiyaan mo ni ko hatag. Yes, may lang yung gadi isod kayo, no? Muna kitawag sa hold up sa church, okay? So dapat ang discipline of giving, kung sana isa ka, ikaw dyan mo yung i-design yung buhato nimo kay nakasabot ka. No? Wala yung pagsanay. Ang Ginoo dili man sa concern sa imong gihatag. Ang concern sa ang imong heart, gusto gyud mo hatag. No? Pwede ba ikaw maghatag pero huwag kita ganahin. No? Muna ka itong gahapon, Chris. Bagay ko ni hatag. Okay, bagay ko kaya gabi, nag-withdraw kami sa MacArthur sa Friday, daot ang ATM sa BPI. So pagka Friday sa gabi, gato na ko sa Caris, niagi ko sa BPI MacArthur, daot gihapon nilang ATM. So bagay may cash. Oo, mga itong napakahapag papunta sa operating time. May gani kay dito, mabutang sa box. So bagay may nihatag. Wako sila yung kwarta, basta sa tibo, bro, kami wala yung naghatag.
Ako lang. Ano ka? Very good. May pagkapaw. Okay. Ako nag-isip So, o sinabi siya, ang giving is a discipline. Dapat dili ka, ikaw yung ni-decide nga buhaton nimo. No? Okay, so mana. So for example, ako ni-decide ko di na ko mamahaw. Na may price. Okay, let's go. Parenta. So sa itong question na to, why we give? Because giving reflects God's character. No? The more you are a giving person, the more you are like the Lord Jesus Christ. No? Kay ang normal na tao, dili gusto giving, atong gusto accepting and taking. Mo gid akong gusto. Okay. Mo gani na nga katong pagdisiplina sa pagkaon mura. Lami duha no, pero siyempre kay temptation na may pagsulay sa akong kinabuhi. Motong yung man ni Pastor Amer, ana gyud sa nga ang pagkaon temptation din ang pagkaon. Yeah, of course. Okay. Sunod. Giving is a worship and thanksgiving. Ang worship is expression of honoring God and loving God. And to honor and worship God is giving. No? Kaya nga, doon ay ito na thanksgiving. Ay kung nagpasalamat ka na, ihatay mo tungkol sa imong kalipay. Yan is a matter of the heart. No? So meaning kung asa ang mas kinatagaan mo dakong panahon, by the way, pag may tag-giving, dili limited sa kwarta ha? No? Okay, yung pagani sa purpose living life, spell love. O spell love. Dapat, hindi lang sa love, dapat love. Ang meaning daw sa i-spelling daw, spell love. T-I-M-E. Love. O, ito na ko, spell love. T-I-M-E. Love. Time. So, kung love yun nimo ang someone, mo spend yun ka of time. No? So, muna, mama, mas palabi yun gugunin mo kaya sa labunon. Time. Ano siya? Ano siya? Dapat, ang mag-asawa, dapat natin mo yung time together. Tumugawas, mag-date mo. Mamalingki o lamas. So, time yun. Kasi ang dili man ina masira ka sulti ka I love you. Di po ina masira ka hatam, dapat nato kay time. So time so kung asa ang kinatagaan mo dakong time o dakong budget mo na ang tinuod niya ipitik sa imong kasing-kasing. Because giving is a matter of the heart. Last Sunday, nagsulti nga ang giving is nag-build up po sa atong pagtuo. Anong nag-build up sa atong pagtuo? Kay doon ay promises. Na kung kita muhatag sa atong kusog, muhatag sa atong time, muhatag sa atong salapi, na yung mga promises ang Ginoo. So ako, na nag-promise ako something. Pero unya na ako i-reveal. Muna na yung kamot yung kayo. Right. Pero sa rin, pag nakita na akong pagkaon, sagdi na ng promise, magkaon ko. No? So marami din kita ilalin, pero sige na, pero lalo, luwag na. Okay. So, Gamay. ha? Gamay na. Paano pa lang? 3 days naman lang siguro. Gamay ang pulo. Okay. Okay. So, ano makain man ta nga siya tawane nga builds faith kay nagsaad ang Ginoo, di ba? Explain na nako last Sunday nga nagsaad ang Ginoo sa mga Israelites. Giinan niya ang mga Israelites. Bring all the tithes into my storehouse. No, ano siya? Dalan niyo tanan. Sulayi ko ninyo, di ba? Panalanginan ta mo og sobra-sobra nga wa mo kabutangan. Di ba? Kaya ako sa una kung mahimo ni kung stricto mo faithful di ko faithful no. Kung mo faithful gyud ko sa paghatag sa ikapulo. Pero tinaghanap customer sa aircon. Oo. Pero wa ko nasultihan nga. Pero ina na gyud di sa akong experience. Pero pag di ko mo faithful, wala ko sa way customer. Pero apa na siya case to case na siya kay yung panipaso lapis di magbuot kung sa reward sa Ginoo. Kaya pwede ang reward sa Ginoo, ipaagi niya good health, ipaagi niya og joy, ipaagi niya peace of mind. Dili ka magbuot doon sa ang reward sa Ginoo. Kaya pag may ganing Ginoo blessing, dili ka kwarta lang.
No? Kaya naato yung isa ka tao nga, ang sa itong tao ni Sulti siya, I wish tanang tao madato para ma-realize nila na di kwarta mo yung sulbat sa tanang problema. No, di ba? Tumantay ka na Kongreso, pila ka kwarta na ilang ipangkurapot, di ba nagka-problema sila? Oh, kwarta yun, no? Imagine mo nung Diskaya, oy, gipalit na ko ni siya kay nindot ang payong. O pila po na, 22 million. O, payong na hinungdan, gipalit niya kay katong Rolls Royce ba ito, mapakapispirtahan, naipayong, paghulpot, naipayong. May cute siya, kailan, 22 million, sige, isa. O, hindi ko tagahimo niya anak lang. O, tanaw kung sa ending nila. So, pero ako, namin nilang pupo nilang doha. Pero nakita pa na ako si Sarah, may apilat ng infant dancer. Nagana kasi dito. Na sila ay, ako itong AI ba ito? Sa Pinoy ba ito? So, So, daghanag na priso ang kontraktor, pero ang mga congressman, pag yun na priso, no? So, ako yan po, lumapit sila. So, dili yun kwarta mo importante kaya kwarta, pero dili yun nga kwarta lang ang solusyon sa tanan. Kaya bisa pagdaghan ka kwarta, wala po kay friends. Kaya di aram na mag-ikot. Ang top 3 nga need sa tao, yan lang mag-ikot. Relationship, finance, o health. Usapan ni mo na daghan ka kwarta, pero wala kay relationship. Dili ni mo amigo mga taas palibot, ya sakiton ka. Usapan ni mo kung na kay good health, pero wala kay kwarta. No? Oh, nayon ko. Unsa ka friendly kay ka, labing ka, friends ni mo ang tanan, pero ako kay kwarta. Ato pa kaya na importante. Okay, so it builds faith. So mo to nasulti si Pablo, kung giunsa nga ang katong mga Levites gisuportahan sa mga 11 tribes, kaya ang mga Levites wala sila taga-Egypta, wala sila panginabuhi, magtrabaho mo sila sa temple. So unsa man ilang pagkaon, unsa man ang ilang pagpa-eskwela sa mga anak, unsa ilang retirement. So niya na ginawa 11 tribes, 10% sa tanang harvest ng income ninyo, ambi, butang diri sa storehouse. Kaya muna atong ihatag sa mga priests and Levites para buto ang ilang livelihood. Muna ang mga Israelites, hindi sila pwede nusulting, hindi mga Levites. Nagkaon naman sa mga tithes. No, ayaw magsulti ni Ana. Kaya muna ang design sa Ginoo. Pero siyempre, mga Levites na tinapulan, no? Putag, di ba kita, mga government, sa po ni mga gobyerno, mga tapulan po na yun, naghatag ba niyo tax? Di ba? Mamawa na. Una ka sa gobyerno, pogi ka, smiling ka, dili nga, ikaw pa inasigi sa gobyerno, ikaw may magsige magutbot, no? Sumabot sa church. Sa unang panahon, ang mga Levites, mag-serve din sila sa temple, kaya ano man, gitagaan sila sa tithe sa 11 tribes. Niya karon niya naman si Pablo sa 1 Corinthians 9:13. Wala mo masayod nga ang mga bubuhat sa templo nabuhi sila sa tithes and offering. Pag-abot sa verse 14 niya ana siya. In the same way, in the same manner, sa maong paagi, sa ingon ra usab, ang mga nagwali pod sa maayong balita, magakuha pod sa ilang paginabuhian sa mga hatag. Okay? Muna nga, naibati, babasa ba nga naapay tayo sa panahon sa karong panahon na? Why mabasa pero masabtan? Okay? So kaya doon man ka klase ang pagtuon sa Bible na nagitawag na written o inferred. Pag may ganito written, babasa yun ni mo litra por litra. Pero pag may kang inferred, masabtan. Di ba? Kasawag man ang inferred, masabtan. Ma-assume ni mo nga mo dito yung pasabot. Kung si Piolo guwapo, ako pod, kasabot na mo. Okay? So, kato dito ko sa City Hardware, may tanong nagkulit ko ka ng breaker. Di ba City Hardware, pag-abot yun ako, dala ko breaker, initong kanang cashier ba? O sa'yo pangalan, sir? Piolo. So, siya kato na siya. Gerson dito, Gerson. Item nung tanya Piolo ba? Kaya po, pwede si Gerson, kung tayo naman sila pangalan, no? So, pag yan, sa'yo pangalan, sir? Piolo. Walang process sa pumiro. Parang na, realize niya nga. Kasabot na mo. Pilo Pacquiao. Okay. So, pero na si Pablo. I-clarify ni Pablo yung pa niya, sa verse 15.
Apan, it's Adrio. Now, sa verse 15, ani si Pablo. Naminsan mo din. Wala natanggalan ng kapit na. Sige lang, okay lang. Pa si Apostol Pablo, next ani nga verse. Pero although rights na mo mga magwawali sa mga balita nga mudawat ana, pa ni Pablo, wa na ko na siya gigamit nga rights. Kaya ang pinakarason gyud nga nangalagad ko sa Ginoo tungod kay I feel obligated, no? For example, ikaw naa kay kasabayan sa bus, nagbiyahe ka gikan Tabong. Nakita nimo ang katong kasabayan nimo tigulang nga nakita nimo nga masakiton siya niya, nakaistoryahanay mo. Nagminsan siya nga, pahit kang kinabuhi kay siya mga ospital. Naa siya sakit, pero naapagod siya tabangan kaya ang iyang magulang nga mas balatian, napatabangan niya. Nakita nimo nga katong kwarta sa iyang wallet, mo na lang dito yung last na kwarta, 500. Si maningkamong kang-iwan ni Mato sa lingap, Mato sa mga congressman. Diyan karon Mark, sa iyang katigulang, nabuhian niya iyang wallet na hambong sa salon. Kung ikaw concerned ng taon sa may buhaton nimo, niya ibalik nimo sa iya. Yan. Muna gitawag nga natay good obligation sa imong kinabuhi. Kinasabtan nimo need yun niya, no? Dili ka mayon pagkatagap. Kini. Mo na siya, no? So, pag makita ka, no? Di mo yung ihatag balik sa iya kay obligated ka nga mohimo sa insakto. O di ba? Mo na siya. For example, halimbawa, naitigulang ang mutabok sa kalsada, niya pagtan nimo kanang di kay sa kaklaro niya mag-aanan nagtabig na kayo. Sabi buhat nimo. Imong sabayan ta ba ihatod nimo kaya naman kay gitawag nga good obligation nga mohimo gyud sa insakto. Alalayan nimo. Dili na lang kinahanglan nga sultian baka kay ikaw mismo nakasabot ka. O kung nakita sa bus, hagbong mo na tong isa, di ba? Tabi na pagpuno kay ang batsilor niya. Nakita nimo tigulang niya mag-aanan dito sa perta mura katulog na bitaw siya. Kung concern kayo, ay dali kasulod tayo kay magbong ka. Muna gitawag na good obligation. Muna yun si Pablo, dili na ako dawaton na inyong gihatag, although right na ako na dawaton. Ang pinakarason niyang muhimo pa na, kayo pa niya alawot kung hindi na ako iwalay ang mayang balita sa kaluwasan. So meaning, mas importante ang calling kaysa sa iyang madawat ng ibig. Pero okay mo na yung muhatag. No? Kung kanina nga, muna nga siya nga, ang pinaka test sa imo ang kinabuhi kanang mga lagad ka nga di ka makabenepisyo, no? Kaya the moment nga makabenepisyo ka, na temptation nga basig benepisyo imong gihabol. Amen ba mga igsoon? O, pero siyempre kung naihatag mali tayo sa di ko tayo niya ay okay manalagad ko sa Ginoo, no? Basig di ako niya taga-advokan niya ha, baka rin ka. Pagwala si pastor, ayaw kay nangalagad ko sa Ginoo, dili. Ano ko update kay mga lagad ko, okay? So builds faith. Okay, sa may gisabi niya po sa Pablo, ang mga naghatag na madawat pero ang nangalagad taga ang kalipay. So muna ang promise, blessing and joy. And the last part, muna yung last part. Why we give? Because giving to God is practical support for God's kingdom. Okay? Moto nga, kabantay ka ni Amir gahapon tong among nag-apil mi gahapon ko conference usa siya ka Hudiyo. Isulti gyud niya nga kung tanawan nimo sa history sa kinabuhi ni Jeremiah, sa kinabuhi ni Daniel, no? Grabe gyud sila ka-concern sa kingdom of God. Apo kay nato yung pastor galing nagwali nga wa na daw siya nagwali sa kamatayan ni Kristo kaya ang iwali niya giharian na sa Dios. O paano po na siya? Extreme na po na siya, no? Dili ta pwede mo ingon nga dili ta pwede mo ingon nga ang kamatayan ni Kristo kani kadto lang nga dili na ang kingdom. Di po pwede nga kingdom lang wala ang kamatayan ni Kristo. Puro gyud na sila importante. Kaya ano man, bisag unsa pa kagwapo ang kingdom sa Dios, dili may ka makasulod kung dili pinaagi sa kamatayan ni Kristo. Mao ra gito ang paagi. Pero ang kamatayan ni Kristo, pag abot nimo sa langit, dili lang nga dito lang kataman sa spiritahan. Di ba pag bisita ka balik sa may imong tuyo? Musulod yun, di ba?
mo sulod ka sa usa ka balay, di makabagpundo sa balay malitro ka magtinyo sa pertahan. Sa may buhaton nimo. Muadto ka sa sala, bitaw hindi na ang sala no. Kay kahiyon ko pwede muadto sa siya o. Pero ang pinakaganahan nato sa usa ka balay kana dito ta mulingkod sa kananan. Di ba? No, pinakanindo di ba ka kung di ba na sa sala niya. Nangaon ang tagbalay niya, wala man katagda lain pod, no? So mga nito nga nalikaw ko nakitan kay kung nangaon na sila Pastor Ronel. Pero mao po anak ko sa una nila. Karena nakita magkaon, patindog-tindog eh. Karang tawag mo ba? Sina, so namantak, technique na siya. Pag nakakay mga awan niya, nagkakaila, watok-tok, ayo, saman, yuli na po ang planggana, timing yung nangawan ba? So, uy, sorry na nga, kau sa ta, unsa? Mana siya? Orang nakarinig guys, no na yun. Kaya kamala ka na yun, kaya mga technique na sa mga technique na siya. So, mga veterans mo na. Okay. So, practical support. So, kingdom yun, no? So, mo pinapatulungan nato, the kingdom of God, no? So, pag may kingdom of God, ang whole na siya. Na sa earth, na nasa heaven. Tanan na sa iya na sa kingdom sa Ginoo. So, ang tanda, ngano kung maghatag ta practical support of the kingdom of God. Okay, ano ni siya? Pwede man nga luwason sa Ginoo ang tanang tao, nga wala nga tay labot. Pwede man. No? Ang munaog diri si Jesus na lang, munaog sa diya nga kanang munaog siya sa langit ba nga magical gyud kay ba nga kauban niya ang mga angels, no? Mga angels tong silang Mark, silang Michael, silang Gabriel. Na silang tanan niya, mo si Jesus Christ. Ladies and gentlemen, I am the Lord Jesus Christ. Believe in me. Di ba naman niya buhaton? Para wala nalay gawin debate ba kay di ba ang mga religion yun nga kami yun may promosa mo maluwas mo diri. Adi kami yun. Kay na agad nagsulat mo dito, no? Kay na makasulay ko ana nga gipara ko LTO sa una sa kuan sa bila ko. Pagpara niya na to LTO na siya na. O bakit ang address mo Sambuanga del Sur? Bakit nandito ka? Ako sa ginaniya, ako pastor. Pastor ka? Mabasa sa Bible ang religion mo? Hindi ko mabasa. Basahin mo daw. Ito, gibasa na ako. Mabasa ba ang Grace Gospel? Mabasa. Acts 20:24, di ba? Grace Gospel. Grace Gospel. Saan yung Church of Christ? Ato po sa Roma. Church of Christ. Nasa Bible. Di ba? Grace Gospel, Church of Christ. Tsaka, amin yan. Di ba? Yan, mabasa sa anak. So, gusto nyo nilang yun, kanang mabasa. Muna nga, ang mga tao maglibo kay perti daghan ng religion nag-claim nga kung mamembro ka sa ila, dito yung ka maluwas. No? Ano lang ka, di na lang buhaton sa Ginoo nga siya naling muna og dino. Mag-imo sa wonders, pabuto niya, grabe nga mga fireworks, mga kabis, mga solar system, tapos minisisas, to! Ano di ba niya buhaton? Yan din siya. Gusto mong sa Ginoo nga kita may maabil sa nato ang panalangin sa pagpapalingkod. Mo nang gi-entrust niya sa mga tao. Yang gipili pagid niya nga mga tao, mga ordinaryo mga tao pagid to mga mangingisda nga si Pedro, si Juan, si Santiago sa Baruto. Di ba? Kasi nagpili og mga emperor, mga general, simple nga tao lang para muwali sa maayong balita sa gingharian sa tibuok nga universe. Anong pipili mo sa tao? Kaya gusto niya nga sila may makadawat o reward sa gandam niya ng panalangin dito sa langit. So, practical support for the kingdom of God. So, karon, kung sa ako nga nato, magkahita makahimong contributor na para ang kingdom of God, ang pag-ato sa kingdom of God, pinaagi kang Kristo nga mo ang the way, the truth, and the life. Mao ang manluluwas na namatay aron mapasaylo sa atong sala. Kung kita atong tuo, makaangkor og kaluwasan. So, ang paagi is mo ni, yung pa ni Pablo, balik ko na ako basa. Dili ba nasayod man kamo nga ang mga nag-alagad sa templo diha usab mukuha sa ilang pagkakanon ang tanang dahil. Ug ang mga nag-alagad sa halaran mukuha usab sa ilang bahin sa mga gihala diha sa halaran. Meaning katong mga Levites and priests, asa sila nagpagpakaon sa tithes and offering sa mga Israelites.
Pag-abot sa verse 14, yun si Pablo, that way, that same way, sa samang paagi usab, nagsugo ang Ginoo na ang mga nakadawat sa maayong balita. Kinsa may nakadawat sa maayong balita? Kita, no? Unsa gani ang maayong balita? Nga ang maayong balita nga si Kristo namatay, gilubong, ug nabanhaw. Mo na ang good news. Okay? So di na usay ang religion ginahimo nilang complicated. Simple lang, ang maayong balita, si Jesus namatay para sa atong sala. Kaya ang atong actually kung watay sala langit man ang tanan. Oh. No, gwapo kay itong istorya ni, kasi istorya itong miyagi nga asig abi ba? Kung may ka nga kisa may buutan sa tuwa. Siyempre may kang buutan duga kaya ano man. Kaya ikumpara man ninyo ka uli sa imong tapad. No. Oh, ikaw John, kita ikumpara John, kasi mas buutan nato. Siyempre mas buutan si John D. Kaya nga naman, ikumpara man nimo ako sa imo. Pero ikumpara ko ka kang Gerson, mas buutan si Gerson. Oh, di karbuso na si Gerson. Pagtanaw nimo ni Maclean kay mas buutan man si Maclean sa imo ha. Adi ulo lang po kasi Maclean nabot ang karbuso. Pagtanaw ni Maclean kay Maripi kay mas buutan man si Maripi. Ano ulo na po si Maripi? Si Maripi kasi Maclean, di Maripi na pinakakarbuso. Pero kung ikumpara nato tanang kang Jesus, at tanang dudan walawan. Kaya puro man tanang mapapain kung kinaiya, no? Kaya kita mo ng atong pagkabuutan, ito dili ko para sa namuban nga nang rakot. Nang ano kung singko, amor gyapon. Oo, ano di ba? So wa gyoy komenta mo to ini pastor din gabi ani pastor kadilinya ang maayong binuhatan maayo na siya nga buhat. Pero di gyud na makaluwas sa imuha. Maayo na siya, magbuhat ang maayo, magrelihiyoso ka, good na siya. Pero di na siya makalabas sa imo. Kaya yun sa Bible, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Munang si Jesus namatay para bayaran ang atong sala. Nalubong sa nabanhaw siya to prove nga ang iyang pagkabanhaw, mao dito ang prove nga matuman yun ang saad niya sa imo. Mo na may balita karon sa iyo ni Apostol Pablo. Okay. Sulti niya sa samang paagi nagsugo ang Ginoo. Sugo yun na siya, sugo, dili suggestion. Wasa naging niya katong mga nakadawat sa mga balita nga akong suggestion nga sugo yun siya. No? Ang Ginoo nagsugo ang mga nakadawat sa mga balita angay motabang sa paghatag sa mga kinahanglan sa mga nagawali sa mga balita. So, ang tao ang angay tagaan sa tithes katong tao nga nagwali sa maayong balita. Kung sa maayong balita, nga si Kristo namatay, nalubong, nabanhaw. Dili nang buba ato sa mabasa lang ang iyon diri sa Matthew, God bless you, ingat kayo. Di na maayong balita. Ang maayong balita nga si Kristo namatay o nabanhaw sa atong masa. Mo na maayong balita. Mo na yun sa Bible na tagaan. Karon, sa ingon sa Roma 10:13 at 14. Kung sa sulti ni San Pablo, yung kanya. Kaya nagaingon ang kasulatan, si bisan kinsa nga modangog sa Ginoo maluwas. Sa English, for whosoever shall call upon the name of the Lord maluwas. Ang mutawag, ang musangpit, mutuo kang Jesus Christ nga manluluwas, maluwas. Okay? Pero ang pangutana, apan? May pangutana. Apan unsaon nila pagdamog? Pagdamog kaniya kung wala sila totoo. O tanaw nga isuon, ang pagdamog ng Kristo resulta na sa pagtuo. Di ba? O ikaw din pagtuo din, no? Di man ka musulti og I love you mo wa ka gusto. Lain po kay nga pagtanaw mo pagtanaw nimo sa babae, dili ka I love you, wa nimo tan-awa. Dapat tanaw sa libudaan. Bapa yun. Oh. Pag nakita niyo mga nipasar sa imong standard, ay sa musulti I love you. Tama ba, Mak? Di ba pwede nga pagkita pa lang yung I love you na dahin ka, na makakaila. No? So sa nakita niyo, kini ang iyang ka, ay sa musulti nga. Tuan, musulti ka sa imong gugma. Yang babae mo tama po, pinsan mo ka. No? Gamay lang as yung story. Itong first year ko sa Bible School, nahanap ko yung balita, may tungod sa akong
akong mapangasawa. Na ako na yung eskwela daw ng babae ng pataas buhok. Excited na ako. Karon sa first week sa klase sa Bible School, wala man isunod si Jingjing. Wala na siguro to. Kaya mo tito yung eskwela ng Bible School, kaya na ako na yung babae ng guwapa. Hindi man kayo mga lagad sa Ginoo. Karon kay pagkasunod si Mana, naanaman siya. Uy, guwapa yun ay. Sa ako lang standard, nakabot lang sa inyo. Himo na yung love letter. Ang to yun ko yun sa nga, I love you, pakaslang tatay ko, kung gusto mo pangasawa mo, mga lagad as Ginoo. Padala na akong letter, wala isang ila sa kuha. Basta na-shock kay ganun na padala rin. Himo na ko na sa una, Diyo. Yun na, nagkiko ka ng kursunada ba? Kini. Pag dapat niya, wala. Nahuman na lang almost nahuman ang tuig, friend naming tanan sa tanang classmate, except sa iya. Kaya wala siya nalain sa kuha kay presko ko nakuha ang bugiro. Pero pagkanig siya, na-realize niya ang gusto niya, presko ang bugiro. Okay, makay katong kong one time nag-istorya ni sila ni Caris, nangunta na si Caris ng mama, sa iyang mama, nga mag-isugot man mo si Papa? Iminsan niya ito ang mga pipila pa mga qualities. Ang gipaabot na ako, may minsan ba? Minsan. Katong minsan ang gwapo. Awag yun. Awag yun ang minsan ang gwapo. No? So, ang nanundugan ako nga, mo nang isugot ako niya kay, ang ako magong mga uyuan, mga pastor, ang ako mga iyan, mga pastora. So, kumpiyansya siya nga, okay ni siyang tawanan kaya ang mga pamilya nila, puro mga nangalagad sa Ginoo. Actually, kini si Pastor Ronel, kini pamilya nilang undang. Muna yung mga pioneer sa Grace Movement. Daghan siya mga kuwan mo ko na. Ano yung mahay siya pamanhaman ko. Sa mama na sir. Sa papa mo. Di na kisulat. Sa mo to nga nisugot na siya. Pero later na-realize niya nga na-scam siya. Okay, joke ako. So, di na yung magkamuto dahil di ba? Kung wala di mo nakita ang sa'yo. Kuwan, muto niya na si Amir gahapon. Unsa ang track record sa Ginoo? Siya lang ang persona sa tibuok kalibutan nga kada pulong matuman yun. Nasipyat na ba ang Ginoo sa inyong kinabuhi? Wala, di masipag. Pag musahan ang Ginoo, matuman yun na. Muna yung track record sa Ginoo, pag masaan siya, matuman yun. No? Ako dahan kaya ko kapakyasan. Pero doon ay butang magugting sa ako ang amoy basihan nga mituo si Jingjing. Mutong gisugot ko niya. Dili ka mo damog kung wala ka mituo. Di ba? Manong mo damog man sila sa Ginoo. Tungod kay in the first place, mituo sila. Di ba? Okay, sunod. Unsa man nila pagtuo kung wala sila makadungog. So dapat naagay musulti sa ila. Ang sunod. Unsa man nila makadungog kung walay musugilon. Tama mo na. Tama na tayo musulti. No? Okay. Unsa man nila mutuo kung wala sila makadungog. Unsa man nila makadungog kung walay musugilon. Sunod, sumpay. O unsa man nila paglakaw sa pagsugilon sa tigbalita kung wa sila ipadala. Sumala sa kasulatan pagkatahon gayon kung moabot ang mga nagasangyaw sa mga imong balod. No? So ayan siya, no? Di ba ito atong istorya ito may agima? Musugutak sa dili, magpasalamat gud ta sa Katoliko. Kaya kung dili sa Katoliko, of course dili, Ginoo gina, no? Pero ang Katoliko mo gigamit sa Ginoo na nakasunod ang Christian movement sa Pilipinas. No? Kaya kung wala pa gipadala ni Haring Pilipi, si Ferdinand Magellan nga moari sa Pilipinas, probably Muslim ang tanan karon. Okay, sa may Muslim din eh. Okay, ang undang Muslim na. Siguro ako siguro karon. Ustad siguro ko karon. Nang ustads. Di ba? Ustads kanang mo na ang sa Muslim ang god. Ang pastor sa ila imam, pero pa Bible teacher ustads. So probably imam or ustads ko karon. Kay mahimo man nga sama sa Indonesia ang buong Pilipinas kay mo ba ang history sa Pilipinas. Pero kay mayan si Magellan mo to na-open sa Christianity ang Pilipinas. So paagi na siya sa Ginoo. So mo to nga nawali. Kapag na, kung saan mo nila pag-adto, kaya actually, ano siya? Ang nag-contest o mga expedition o colonism during the 15th century, ang Portugal o ang Spain.
Sila gid ang nakuntis ana para i-conquer ang tibuok kalibutan. So karon si Matilda ni ana siya sa iyang sa Portugis man na si Matilda. Gusto na ako libuton ang tibuok kalibutan. Dakong budget. Discover new lands. Oo. Nya kay niya naman ang king sa Portugis nga di pa kaya daw ang budget. Moto ni ato si Matilda sa Spain. Kang King Philip niya gi-propose nga moto mapagbiyahe ni Matilda sa mga masayo sa history. 15 ka galyon ang nag-travel. Kasabot man ang galyon? Katubang Black Pearl ba? Katubang Black Pearl ni kuan ba ni Jack Sparrow? Oh, kato yang bar mo kita mong galyon. 15 kayo ato ang nag-travel uban ni Matilda ni ani sa Pilipinas. Oh. Pero gihurot sila tanan nila Lapu-Lapu. Pero murag meron kabalik ato kay naka-report mo ano. Ang mo to nga ako na rin si Padre Damaso, si Sisa, si Basilio, sulat din sa mga limitan kiri, no? Mo to sunod-sunod na ang mga kuan, mga Espanya. Okay. Isip mo tana. Kung saan paglakaw o sugilon sa tigbalita mo sila ipadala. Mo na siya mag-igsoon. Kinahanglan na ang ipadala ang problema. Kung ipadala ko ninyo, sa may akong kaunon dito. No? Mo na kasi Karis, hadlo ko na sa maminyo o pastor. Ano man. Katong gipadala mi sa Palawan, dunay nagsaad sa mua. 4 ka tawo. Dagko nga amount. Katong isa gamay. Pakabot na ko dito katong gamay ra mo nagtuman 1,000 kada bulan. Faithful ito siya. Pero nag-support ko sa mga for 3 years na padala siya. Pero katong uban nga dagko, wa sila ko padala. Wala paliyan. No, sa man ako na dyan, magwali ko sa puno sa Ginoo, pas mo akong asawa o akong mga anak. Magwali ko. Ginoo, padala ko ning diri sa iyong kaunon. Pagkaon na mo, amo nang lugawon ang rice kay gamay naman lang. Nya, kasi na lang isinabawon og kamunggay, asin. No? Oh, grabe ka pait ang kinabuhi. Ano si Lord Karis, pait din mga pastor, no? Bisa. So mo to ang mo hinungdan na igsoon nga ko manarbaho din. Mo to ni sulay ko apply ko gwardiya, apply ko driver. Apply ko hangtod nga dito sa aircon technician dito ko nakakuan. Mo to nga din hangtod ka ng technician ako, no? Of course, ako pwede mag-apply pag-artista kay pastor man ko. Okay. So, mo ni siya mga igsoon. Okay, kailangan mo ni Pastor Rob. Diba diri siya sa Atua? So, tuwa sa karon sa Nepal. Pero picture na sa Mount Everest. Pagod mo sa airport. Muna ang Mount Everest. Ang mga tao diha, mga Nepali. Buddhist. Ang mga tao diha sa Nepal, ang religion nila Buddhist. Mga Hindu. Dili sila mutuo kang Jesus ng manluluwas. Ang ilang ituuhan, si Buddha, o sa Hindu na sila top 3 ka major gods, si Vishnu, Shiva, o si Brahma. O muna ang 3 ka major gods sa mga Hindu. So, kung ang mga tao sa Nepal, ang ilang pagtuo, si Vishnu, si Brahma, o si Shiva, o si Buddha, may manluluwas, makaatuha sila sa langit. Dili. Kaya nagsulti ang Bible. Kasi nagsulti nga, I am the way, the truth, and the life. Jesus na. Wa gyud langit paagi aron ang mga tao makaadtog langit, pinaagi ra gyud kang Jesus. Million sa mga tao na diha ang ilang gituan si Buddha, si Brahma, si Vishnu, si Shiva. Puro mga matay. Oh, mga matay na sila nga impyerno. Muna nga niya, usa sa mga missionaries, dagan siya usa ito si Pastor Rob. Niya ito sa dito kay para magwali sa pulong sa Ginoo. Iwali niya ang good news nga si Jesus namatay para sa inyo. Yan kung tanan, sa may bahalo ni Pastor Rob, walay kaon-kaon. Muna nga, part sa atong income, di ba naman tayo, naghahatag tayo sa offering, si Chris naman ang atong treasurer. Kada bulan ay part sa atong income, pinapadala natin kay Pastor Rob. Una pa, isa, actually, 2 ka misyonarya ang atong kitabangan. Si Pastor Roland Improso tuwa sa Uganda. Africa. Uganda, Africa. So, mo to, balik ko na ako ha, patro na ako. Asa na to? Unsaon, kaya itong balik ko itong unsaon eh. Roma. Kaya nag-iay mo ng kasulatan, bisan kinsan na madamo sa Ginoo maluwas. Apan unsaon nila pagdamo, kung wala sila mutuo. Unsaon nila magtuo, kung wala sila makadamo. Unsaon nila makadamo, kung may nagsugilon. Unsaon nila
pagsugilon kung may nagbalita. Kung saan nila pagbalita kung walay nagpadala. Makaadto tak ni Bal? Hindi. Pero pwede ta mahimong part sa buluhaton dito. Pinagi sa pagpadala. Yan. So kung gusto nato mahimot ang part sa pag-share sa gospel, pwede nga dito mo adto pero pwede ta makahatag. No? Kabalo mo kung pilay budget ni Magellan paggikan sa Spain, padulong mo sa Pilipinas. Kung 15 ka galyon, probably kung sa Pilipinas pa na 15 ka dagko nga barko plus mga tripulante, mga trabahante, mga kapitan, mga inana. Dako kay itong salapi ang gibuhian sa Espanya para lang makaani si Magellan sa Pilipinas. Yun ana ang paghimo og missionary work. So we give aron ang mga tao makadungog sa may balita. Ug ang muna nga sa atong point karon, giving is practical support for God's kingdom. So when you give, muna nga pag ang mga church gani dili na pag ang kwarta gani sa simbahan dili i-accounting o dili i-audit, no? Delikado na ang simbahan. Kaya basic ka ng kwarta, tuwa na tanan sa bulsa sa pastor padulo. No? Kung halimbawa, ang simbahan na inyong giapilan, ang treasurer, ang pastor, ang auditor, ang asawa, ang sekretary, ang anak, delikado na siya. No? Ang gitulo sa mga sa Bible School, ang pastor, dili din siya manghilabot sa kwarta sa simbahan. O ang asawa sa pastor. Ano man, para malikayan ang mga anomalya o mga pagdududa ng mga kababayan natin sa bayan. Okay? So, siya. Muna nga, pagsugod nato diri si Chris na may atong gi-appoint or si Caris. Asya ako, audit na si Caris, no? Pero mabutang panahon niya, dapat dili yun. Although, muna mag-create itag elders, isa man ang mga elders, mga leaders na sila po mag-decide kung sa budget nato sa atong kwarta, asin may padulo. Muna siya. Elders, dili nga usa lang katao, dili nga o tanang pata niyo sa akuha na tanan. Mo din si Nico, kung sa'yo gigason, tanang sa kuha, pastor ko, sa man. Diba? O ikaw, tanang mga matana ka, ilong. Ayaw mo anak, wala na sa Bible. O atong tapuson, ang pinaka-last part is giving is eternal investment. Anong eternal investment man siya? Okay. Ngayon pa niya ako sa Pablo sa Philippians 4:17. Si Pablo ani nga time na siya sa Roma. Dito siya nag-preach siya sa gospel. Kaya lang problema ni Pablo sa Roma, naka-house arrest siya. Kaya sa may iyang kaso, ipasangindan siya na nagtukod siya na sa bagong hari nga mo-overthrow sa Roman Empire. Mo to'y pasangin sa iya, mo to na priso siya. Pagkabot niya sa Rome, wala siya gipriso sa prisuhan. Naa siya sa house arrest. Nung sama niya pag survive na wala man siya paginabuyan. Moto ang mga taga-Philippians, ipadalaan siya og kwarta. Okay? The Church of Philippians. So karon gisulatan ni Pablo ang mga taga-Philippians, giingnan niya, salamat sa inyong pagpadala kay ako, na-provide na akong needs, pero yun siya, wala problema sa ako, akong gamay ra o dako. Kay kabalo ko magkinabuhi kung gamay lang, kabalo ko magkinabuhi kung daghan po. Muna siya. So, pero yun man ni Pablo siyang sulat, I wrote this letter not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Ano sa King James Version niya siya? King James Version. To your account. Ano sa ibot pasabot? Abot pasabot ng ison, dito sa langit, naay gitawag dito nga, natay, di ba, natay gitawag ng mga bank account sa Pilipinas, no? Diba, kabantay mo sa kato nag-apil ko atong mga big na to, coin. Katong tawag na coin, mga inana, mga investment. Every time nga mo invest ka, nakakay buhatan kag account, nakakay account online. Kada ganansya nimo mosunod dito sa imong account. Ana. Kaya lang, scam lang ito. Scam ko siya. Nung ayaw mo tuwa ng mga anak. Pero tinuod nga ako, nakapangalan sa kuha, naka-password, connected sa akong email, anak. So karon pa na kasi pagi, for example, sa mga kami nakaman may business account. So ang mga customers na mo, pag mubayad sila,
dito mo sulod sa among bank account. Nakapangalan kay ate, kay siya may tagiya sa negosyo. No, pero karon tuiga dili na may tagiya. Lain na, pangalan na ni Kari. So siya na tagiya, siya na may amo. Okay? Sa iyang account. So every time ang among customer mo kami, follow up mi sa payment, may nitong tubag dayon tong ilang sa treasury. Na-deposit na namo sa account niya ang proof of payment. So padala na sa mo baka ito. Kung bayad na dahil sila. Tanaw daw si wala pa man, nadili na siya kay online transfer man doon. Yan. Pero mo apel ko na siya mga 1 day, 2 days. Musulod sa among account. Iyon ba ni Pablo? Paghatag sa mga taga-Pilipos, ipadalan siya ang kwarta sa Pilipos. Yan si Pablo, wala po nangandoy sa inyong ipadala sa kuha. Kundi ang madugang sa inyong account dito sa langit. Kaya pa niya, but I have all and abound. I am full having received Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Meaning, Prophet added to your account. no, to your account, di ba? About to your account, okay. Saan nga translation? GNT. Sa iyo, hindi sila balik nagbasa. It is not that I just want to receive gifts, rather I want to see prophet added to your account. Added to your account, okay. Prophet. Okay, so mani. So, in Philippians 4:17, nanguntan ako sa kay Mita, okay, Google AI. Unsa man ang account? So, in Philippians 4:17, the word account is a Greek word logos. Is a commercial and financial metaphor referring to a heavenly ledger or credit record. So, kung kamo na mo idea sa bookkeeping o accounting, dali mo makasabot din eh. Pero kung mo idea, masabtan gihapon niyo kaya ako mag-share. Through this imagery, the Apostle Paul conveys several keys spiritual truth, meaning doon na spiritual interest and dividends. No? Sa langit na ay columnar book ang Ginoo. Na ay accounting. Na every time na kay gihimo naka-record. Na kay gihatag naka-record. Ano man, kay pag-abot sa langit, ang tanan nga gideposit nimo dito, ibalik na sa imo pero ang tubo dili times 25%. 250% ang tubo kada semana. Ako wala ng theory. No? Pero yun sa Bible, naka-record yun na siya. Kung sa may purpose ko mag-record. Kaya muna ang basehan sa pag-reward din mo niya dito sa langit. Kung makato ka langit. Okay? O, sabi, soul 3. Eternal rewards. The account refers to the spiritual reward laid up in heaven. Paul emphasizing that while their gift met his physical needs, its true value was the eternal benefit it secured for them in the future day of the world. Ako sa langit na i-reward. Huwag ka nang itawag na divine reward keeping. It implies that God is the great accountant. Diba? Kapatay mo atong giapilan po gapon na conference. Atong anak ni Bukadnezar, si Belshazzar. Nag-celebrate sila, may hubog naman kayo siya. Unsa kaya atong may karon nga masyak ng mga tao. Siya, buhaton nato katong mga holy cup sa Israel nga gigamit sa temple. Moy atong tagayan. Di ba kay katong cup bitaw nga kanang ginabutangan og wine sa templo sa Dios, bala na siya din na siya gamiton sa Ginoo. Oh, nya naman to si Belshazzar. Tagalan dire kay diya ko magtagay. Amo to man siya. Oh, ladies and gentlemen, ano siguro siya. Mo ni ang cup dito sa templo sa Israel sa Dios nila. Atong tagayan. Gara siya. Pagkara bitaw niya, ikawas bitaw ng tudlo sa dingding. Ibagaw sa nagsulat dito. Basta nakaanag si Belshazzar nagtipang so dito yung tuhod ng pagkabanga sa kapuro. Ano na? Ipatawag ang mga kuan, interpreter, mo ito si Daniel. Unsay meaning ato? Ang meaning ato, mini ticket of harsin. Ang meaning ato, ang imong harian matapos na ug itimbang ka kulang ka. Ug ang judgment ilugod naging harian sa imo. That was the end of the Babylonian Empire, proven by the history also. Misunod ang Medo-Persian Empire. Ang ending. Ang ending sa to, nganong ginto ihap na imong harian ug gitimbang ka pero kulang ka mo nang tanggalon ang harian sa imo. Kisa naghimo ato nga judgment ng Dios, gitimbang ka pero kulang ka. Unsay basihan na record sa langit. Inigtimbang sa ato dito kugat yun si Pastor Rodel, no? Pero ang basihan dito sa langit dili ang atong timbang. Inigtimbang dito kung pila ang imong na-deposit. No? Kaya naman, doon na gitawag ng accounting unya sa langit.
Muna mo sa isulti ni Jesus sa mga disciple, ayaw ka mo pagtigom o bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang mga gagmayng mananap ang taya ang kutkot niini kung mahimong sundon sa kawatan ang inyong balay aron mangawat. No? Ang akong mama, for your information, daghan kay may yuta sa akusan. Yuta sa pasoba. So, actually kami nami yuta nga ako na isultiya, nami yuta nga 4 hectares. Nya gusto gid mama nga amo binang kana nanikamot sa kay bilin dula sa monyo. Sa mo naman ang yuta nga naman diri sa Davao ng Puyo. So si mama mo na yung prosesyon sa akong mama kay ako magulang to. Ako man nagtrabaho sa Cagayan, maestra, di niya matiman. Ako na ako dili akong panginabuhi. Sa ako pagkatiman sa basakan. Ako pumangod abot sa laing nasod. So si mama bosag na gusto na. Naningkamot ko ani mo daw yung grabe nga paningkamot yang binlan. Dili niya po to. Baligyan lang ato na kasi ma-action sa gilag eh. Grabe daw na nagkaubad-ubad daw sa katiman ng yuta. Baligyan daw namo. So ako sa ginan nga ba, ato ginadawaton natay ang tanang butang sa kalibutan biya ang bigit nato. Diba kamantay mo ang mga balay, mga mansyon? Grabe ang paningkamot sa Perez. Tapos pag pili na sa anak, ang anak na inlag kung taga ditong lumita gibiya, di baligya. Kamantay mo sa Las Terrazas, diba ang mga balay na yung maligya. No, muna ako di ko mutuko ng mansyon kay ibili na ako ninyo, baligya na ninyo dili. Mo kinay reality. Yeah. Mag-build ka og kingdom nimo only to find out nga imong anak dili interesado. Yes. Oh, di ba? Oh. So muna siya. So, muna ay mong kabalaka. Kanang mga Marcos, mo na sila kay amo puli sa probably ang mga anak mo puli ng bumbong dili interesado sa politiko. Ang hilig nila is sports. Oh. Ano tal bitang mo ang mga apelyido ang murag di na mahurot. Mabuti din ang time nga sunod ng mga henerasyon way hilig sa politiko. Mapulihan ko kaya mo na makanaan na kabi sila. Muna yung si Dadian, ang Diyos may naputang, siya po yung buha. Okay, di ta magtigom og kayamanan. But pasabot, kung naalang kay retirement, naalang kay education sa inyong mga anak, naalang kay simple nga balay, mag-travel ka, pinag-importante magwali ka sa mga balita. Di na kinahanglan nga pinag-grabe nga mamali kasi kaya naman pambiyaan na nalimutan na. Muna ako, naalang ko halimbawa, naalang ko balay nga, kana makatulog lamig sakto, niya maparkingan sa akong tulo kasakyanan. Wow. Makaparking akong tulo ka motor, okay na na. Mura picking yung investment ninyo, no? So, ano yung ito, biyaan na ginatanakan. So, sa inyo dire, sunod nga verse. Hinoon, pagtigom kamo o mga bahandi dito sa langit. Kaya dito, walay mananap tayo ng tukot. Kawatan, makasulod, aron sa papawan. Yan yung magsuon. Ang pinakakayamanan ra gyud nga madala nato sa langit. Kanang kalag nga na-share nato sa maayong balita na si Kristo namatay, lubog na banal. Magmudawat na sila sa Ginoo, muna ang kayamanan nga madala sa langit. Kaya di man mo ang Ginoo nga Chris, pila ka makarita imong dala pag ani mo diri. Oh, unsa man, unsay dala dili. Ang pangitaw sa Ginoo sa imo, pila kalag nga imong nadala. Kaya ang interes sa Ginoo, kalagin yung interes. No? Di man imo ang Ginoo niya, Ginoo kining na ako'y dala nga gold bar sa imo, tulo na ka gold bars. Yung Ginoo sa man ako na ang street diri, puro ra man sa mo. Di ba di sa langit streets of gold. No? Di ba sa Pilipinas, di ba? Di sa Pilipinas pinatyan ang tao tungod sa gold. Pero dito, Undag Street, puros gold. Improso Street, puros gold. Hindi ka ba yung balay nga, itong puros gold. Ang saan ka mo ng gold? Nga dito sa langit, ang gold, normal na dito. Dito sa langit naman, samantan na ako sa labayan na pang gold ron. Oh. Puros gold! Oh. Oh, so, may kinahanglan ka o sakyanan nga gwapo kayo, kusukya mo dagan. Sa langit, di mo na magamit kay dito sa langit, sa lang ka anak, ato na ka sa Mars. Oh, paano mo ka? Mag-glorified body ka? Mo ba ito si Jesus, di ba? Glorified body naman siya, nabanhaw siya. Mulusot lang siya sa dingding. Nagtipo ang mga apostol, di ba? Si Thomas. Di ko muto nga nabanhaw si Jesus. Kung makita na ko yung gustot sa kamoto, gustot din siya kilid, muto ko. Nigawas man si Jesus sa dingding. Peace be with you. Oh,
Kaya pag glorified body ka, malusot-lusot lang ka sa dingding. Ang galit-galit. Pero ako di ko palusot kaya dirty body man ko. Pero pag glorified body ka, ng Lord, gusto ko mga Luto. Ikaw! Lord, Luto. Lord, gusto ko makita ni Thanos. Ato, Thanos. Thanos Avengers. Di ba makita ni mo ng kuhan, kaya napunta mo atong si Strange, Dr. Strange. Makita ni mo ang kanang universe, may grabe, no? Sila magaling nga wala sa Bible, maka-imagine sila o inana ng mga universe. How much mo pa ang gisulti sa Bible? So hindi mo ma-appreciate. Halimbawa, may siya, oy, kana akong Ferrari pastor, 30 million na. Yasa man kamad to. Kita na tas kalinan. Umali ka pastor, siyempre burn by body. Hindi na kinalan ang sakinan, kaya baka alam ka lang mo. Ato po Manila. Manila. Singapore. Japan. Dubai. Kahayahay. Mercury. 7-Eleven. May problema. Okay. So muna, ang kalag. Okay. Kaya kung nasa gani ng bahandi at tuwa sa ang imo kasi muna nga dito may gabi sa among iyan. Matingalan ko ang akong iyan si Auntie Esther. Kay every time mag-birthday na siya, no? Magbungga yun sa pagkaon. Kunya, mang-invite tayo sa daghan kayo ng mga bata. Kaya nga naman, kaysa dili pa daw magpagkaon, magwali siya na si Kristo na matay na lubuhan sa inang mga sakit. Kunya, okay na madumduman ako ni Auntie Esther, kada mo birthday siya, mag-invite yun sa daghang bata. Para pag katumiyakin nagpa-Thanksgiving sila, mutuan na si religion. Mano magpa-Thanksgiving man si Auntie Esther nga ang membro niya sa pukod tulurawan. Tulur. Si Pastor Ronnie Plale, si Auntie Esther ug si Gagay. Sila tulo ang membro diya sa simbahan sa Apukon. Kaya ang mga manimbahay diyan, mga Bible student, na siyempre yung buhana o sa'yo wala. So sila naging permitulog. Hindi si religion. Mano magpa-Thanksgiving mo mga sila ron tulog. Kato di ay nga dagan sila gipanghandam kay mag-invite po di sila mga silingan mga bata nya wala na po sa kaluwasan. Si Auntie Esther mo gini siya mo gasto gina siya basta kay maka-share lang sa gospel. Mo na siya mag-isod. Kita mo na siya na investment sa langit. Sa inyo sa puno sa Ginoo. Kung asa ka niya inyong bahandi at tuwa ko sa dito inyong kasama. Muna Paris. No? Magkaon-kaon mo, magsamgyop, magdako ngay gasto. Na kay nasiran sa gospel? Ano na nga po? Musamgyop man lang, share sa gospel. No? Muna ka itong sa panahon na ni si Dr. Dudong ba? Di ba nakita kagabi? Ano si Dr. Henry Villarosa. Dito kami sa GCAM, kung kami ni-enjoy. Last story na lang niya. Ako sinang giingnan. So good karon 2009 pa nga ito sa una. Wala na yung mag-birthday nga inviton ang mga kauban sa GCAM. Ano man ang GCAM? Ang meaning sa GCAM, Grace Campus Ministry. Kaya naman ni sa Campus Ministry, nag-among ginagawa, nag-shirming gospel sa imiswa ete mo na among ginagawa. Ako man may kanangkan, campus pastor. Yung kusugod karon, pag doon ay mag-birthday, dili na mang-invite o kauban sa GCAM. Kaya nakita na ko sila kada na mag-birthday estudyante, bungga kay kaon. Sige, tapok. Sige tapok. Iko, sayang na inyong birthday. Sige na magtapok-tapok, kamura sige kaon, buhay na luwas. So karon mo na yung atong buhaton, kaya ako may pastor. Sugod karon, wala na mag-birthday nga ang inviteon mga taga GCAM. Pwede taga GCAM mo apil sa birthday basta na bisita nga dala. Nya kay di man ka-invite. Mo to di sila pwede mo kaon kay mo may among rules. Pero ako invite ko. Kaya ako may mawali. Mo to nga nato yung birthday, pag-birthday nga, makaroni, salad. Ako to mga taga-GCAM, tanga-tanga rin sila, di sila pwede mo doon. Kaya kung doon sila, o nakay-invite, wala, di pwede. Mo to nga, ito yung ito na po. Mo to nga pag after mga second month, third month, pag makabalo sila nga na mamilisan sa mga birthday. Na kami nga birthday, mo to sila invite. Mo to nga pag may birthday, nag-invite. Mo to mapagtan ako bagong nawong. Na mga lima invite mo hindi itong birthday celebration. Sige mga on na ta, di magtapos ta dahil dito. Pero sa dito pa mga on, mag-pray sa si pastor.
Siyempre na dito kay gawas nga interesado ko sa pagkaon, interesado ko sa ilang kalag. Hindi ko may so sige pa ta mag-pray, nalang ko i-share sa inyo ako. Share din ko sa gospel nga kitang tanan nakasala, tanan ta may impierno. Kung sa may kabayan, si Jesus ra gyud ang makabayan namatay siya. Nalubong naman na. Kung imo siyang tuhan dawaton mo basta. Gusto ba ka mo dawat? Dawat sila. Pag dawat nila kang Jesus, di naburn again sila. Ampo tas pagkaon. Moto nahitabo. Gusto ko pero kaya ako may tigwali. Pero daghan kay may nasiran nga mga estudyante na kadawat sa inyo. Una ka mo, mag-birthday mo, ayaw mo magsigas to. Pero kung mo gusto mo, doon ay invite nga, wapa kadawat yan